natin. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Eto po, pag-usapan natin ha, si Saldico natagpuan na. Diba? Ang sabi ng Rimulya, ito ay nasa Portugal. Tingnan natin. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Co. noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Co ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Naka sa Stockholm sa bansang Sweden. Binuko mo. GMA, binuko mo si Sano, ang Rimulya. Naku, lagot ka. Di ba sabi nila nasa Portugal, ang talino talaga ng Rimulya, no? Sayang ang intel nyo. Sayang ang confidential funds nyo. Sayang ang pasahod ninyo. Yung isa hindi makita si Bantag. Eto, nasa Portugal daw. Binuko. Nasa Sweden. Di ba? January 25 pa pala. Kung hindi kinalkal ng GMA ito, hindi natin malalaman. Naku, lagot kayo GMA. Hindi naman sila, nagsabi ba ang Rimulya? Hindi naman aamin ng pagkakamali yung mga yon. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 na Notary Public na si Beatrice Gustafson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafson na personal na humarap sa kanya si Co. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Co at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Co ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Co noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Co. Ay, samahan ninyo ako. Pagtawanan muna natin itong gobyerno natin, di ba? Kakahiya kayo. Lagot kayo. Tapos pinagmamalaki ni Claire, nagtatrabaho sila ng maayos. Huwag kasing bulsa ng bulsa. Pagka for confidential, for intel, gamitin nyo sa tamang paraan. Hindi yan binubulsa, pinambibili ng cocaine, ha? Bulsa kasi kayo ng bulsa eh. Pinaghahanap ng gobyerno si Co dahil sa inisyong arrest warrant na Sandigan Bayan dahil sa kasong graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Co. Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Saldi Co ang mga kasong inihain laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Bakit pinapakansila kay Saldi Co? Doon ng mga abogado ni Co ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Co na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang resolusyon nitong nagkakaso kay Co. Gusto rin ni Co na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Yan. So yan ang punto ni Saldi Co, yung TRO para pigilan yung mga kasong sinampa sa kanya ni Rimulya. Bakit? Hindi dumadaan sa due process, sa tamang pamamaraan. Pero ako may suggestion sa'yo. Okay? Saldi Co. Gusto mo bati kayo? Gusto mo walang kaso? Bawiin mo yung sinabi mo, wag na tinuro mo si Saldi Co tsaka si Bongbong. Tapos, ituro mo yung senador. Lalo na yung mga senador na ididikit sa pangalan ng Duterte. Turo mo yon, naghatid ka ng pera doon, kahit hindi totoo. Tapos, umuwi ka na. Pustahan tayo, wala kang kaso. Baka may extra money ka pa. Bawiin mo lang. Sabihin mo may pumersa sa'yo. Pinersa ka ng kaya mo sinasabi na naghatid ka kay Bongbong, tsaka kay Tambi. Sabihin mo, hindi po ako naghatid kay Bongbong, kay Bong ako, Bong Revilla. Tingnan mo. Ha? Tingnan mo kung hindi ka patayuan pa ng estatwa ni Risa Ontiveros tsaka ni Boying Rimulya. Tuwan-tuwa yan sa'yo. Ganun. Nako. Hindi. Baligtarin mo yung mo. Huwag niyong kakantiin ng Bongbong Marcos at Saldi Co, yari kayo. Bongbong Marcos at saka Tambaluslos. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Co sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Ito yung sinasabi natin, even kay Bong Revilla. Diba? Ito rin yung sinabi natin kay Tevez. Ito rin naman yung sinabi natin kay Pastor. Ito rin yung sinabi natin kay PRRD. Hindi ko po pinagtatanggol si Saldi Co, kasi magnanakaw din yan. Hindi katulad ng ibang mga binanggit ko, talagang matitino yun. Talagang na markahang Duterte lang. Ito sila Pastor, sila Bong Revilla, di ba? Na markahang Duterte kaya ginigipit. Even si Tevez, kalaban nila yan eh. Okay? Away politika yan. No? Ang punto,
I'm very consistent. Uulitin ko po sa inyo. Pairalin lang natin ang due process. Yung patas lang. Hindi mo pwedeng ibibenda law. Huwag ganun. Kaya hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Ulitin ko sa inyo. Ako gusto kong maparusahan yan. Sa tamang paraan. Yun lang. Due process tayo. Ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. May karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit. O yan, di ba? Meron siyang karapatan na hindi napayagan, hindi hinayaan. Okay, bakit delikado yon? Bakit hindi ko pinagtatanggol si Saldico? Kasi ipaparamdam ng gobyerno, gigipitin ka. Pipit-pitin ka. Hanggat sumang-ayon ka na sa kanila. Kaya hindi po ito pang tatanggol kay Saldico, bagkus ito ay pagtatanggol sa due process para hindi magamit ng gobyerno yung panggigipit para kantahin nyo ang gusto nilang kantahin nyo. Para yung tono nila na gusto nilang gawin yung tono ay yun ang gagawin nyo. Tingnan mo si Bernardo. Anong nangyari? Di ba? Kasi walang tinurong bongbong tsaka tambalos-los. Yun ang tono nila. Delikado po yun. Dahil na naghain daw ang Ombudsman ng order to submit counter affidavit sa pinakahuling address ni Ko at wala siya doon, hindi raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses itong pagsulat. Minadali din daw ng Ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng Ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabuatan o conspiracy. Hindi rin daw tumakas si Ko dahil umalis siya sa bansa noong July 19, 2025 sa official medical leave. At ang galit daw ng publiko sa flood control scandal ay nagdulot ng banta sa kanyang buhay kaya hindi siya makabalik sa bansa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Ombudsman. Para sa GM. Alam mo, isa dito, dapat payagan siya mag-testify sa Blue Ribbon. Diba? Lahat na ng karapatan na dapat, alam mo kahit kriminal ang tao, may karapatan yan. Kahit nga ang tao nakakulong, may karapatan yan. Lahat po tayo may karapatan. Hindi po ito desisyon lang ng isang tao o dalawang tao. Ito po ay nasa batas, dapat may karapatan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, delikado yung ginigipit ninyo kahit siyang magnanakaw na si Saldico. Kasi dapat yan nagsasalita sa Blue Ribbon. Kaya lang, hindi rin pinayagan nitong si Pinky Lacson. Sindikato talaga sila. Kinukontrol nila ang naratibo. It's very important na dumaan sa due process, tapos makapag-testify. Huwag tayong lalayo sa mastermind. Ito pong susunod na pag-uusapan natin, konektado po yan dyan. Dahil isa pang nalabag ang due process na maliwanag at the same time, talaga namang pinag-iinitan. Pakinggan po natin itong mga sasabihin ni Atty. Topacio. At ito rin ang sinasabi ko madalas, matagal na. Okay? Mga ilang araw na o ilang linggo ko nang sinasabi ito. At ngayon, sinasabi din ni Topacio. Diyan pa lang, makikita nyo, iisa ang puntirya nila. Pakinggan po nating mabuti ito, ha? Walang kongresista na kaalyado ng pamahalaan ang dinawit. Ang idinadawit, yan, si Joel Villanueva at kamakailan lamang si Senator Bong Revilla. Yan yung sinasabi ko, di ba? Bakit yung mga congressman, nakaalyado nila na maraming ghost projects, hindi na ano? Ang pinag-initan si Villanueva, yun, kino-confirm. Hindi lang ako nagsasabi niyan. Ngayon, sinabi na rin. Okay. Ngayon, baka sabihin nyo, ngayon, pinagtatanggol ko si Senator Bong. Alam nyo yan. Noong eleksyon, lagi nating sinasabi, Senator Bong, yung pagka-acquit mo, parang sinasabi yata nung Sandigan Bayan, ibalik mo yung pera, ba't hindi mo pa binabalik? Pero acquitted siya roon. Opo. We acknowledge that as officers of the court. Yan, tatandaan po natin, acquitted si Bong Revilla yung nakaraang kaso. Ulitin ko, acquitted po. Si Atty. Topacio din ang nagsabi. Sinabi din po natin yan. Bakit po importante? Tuloy. Pag acquitted ng korte, katulad nung si Hubert Webb, patagal kong pinaglaban yon. Pero nung na-acquit siya, sinabi ko, in public, nung tinanong ako ni Karen Davila, guilty ba or innocent si Hubert Webb? Ang sabi ko, I'm an officer of the court. Pag sinabi ng korte, inosente, inosente. Kaya, naging magkaibigan kami raw ni Pinky Webb kasi parehas daw ako. Ako parehas. Sinabi ko, yung matagal lang nanonood sa akin before, di ba?
Ako, ang habol ko talaga laging due process. Padaanin sa tamang paraan. Kaya lang, kawawa ito si Hubert Webb kasi nakulong to. Ang tagal nakulong, taon. Binata, matanda na nung lumabas. Tapos acquitted. Diba? Nagsayang ang oras sa ano. Bakit? Napag-initan. Alam naman natin napag-initan yun. Ganito nangyayari ngayon. Noon, sinasabi natin kay Senator Bong, ba't hindi mo isole? Di ba? Opo. Of course, may ibang interpretasyon yung abogado niya. Pero hindi po tayo, never po tayong naging defender ni Senator Bong or apologist ni Senator Bong. So, palagay ko, may kredibilidad naman ako kung magsasalita ako rito sapagkat ito ay objective. Kasi, nagulat ako eh. Ang nakaturo sa kay Martin, yung flood control, nakaturo diretso sa palasyo, although laging pinipigil ni Ping Lacson. Eh bakit ang naputukan? Si Bong Revilla. Gusto mo malaman bakit si Bong Revilla naputukan ni Pinky? Kasi ang tinuturo, si Bongbong. Ang tinuturo, si Tambi. Pero ang pinutukan, si Bong Revilla. Sa tingin ninyo, bakit si Bong Revilla ang pinutukan ni Pinky Lacson? Bakit? Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Sige, lagay nyo sa comment section. Bakit sa tingin ninyo? Pogi kaya pinutukan. Pogi, kaya pinutukan ni Pinky Lacson. Hala ka naman putukan mo yung pangit. Di ba? Hindi, di ba? I mean kasi, kung magda-divert ka lang, doon mo na iputok. Doon sa sikat. Doon sa pogi. Sikat na, pogi pa. Di pag-uusapan nga naman. Successful sila. Kaya pinutukan ni Pinky Lacson. Si Bong Revilla dahil pogi. Ang hirap kaya ako, ayoko maging pogi. Pilingero ka, Kotsoli ha. Si Joel Villanueva. Bakit yun ang nadimanda? Yun ang nagtataka ako. Di ba, tinanong ko kanina bakit? Sabi ko, rhetorical question yan. Alam natin, mga kasama kung bakit eh. Pinagtatakpan po nila yung mga kasalukuyang nakaupo, nakaalyado nila. Mismo. Yan ang totoo dyan. Di ba? Ilang beses ko nang sinabi yan. Ang punto ko parati, lahat ng diversion, kontrahin natin. Dapat laging papunta kay Tambi at kay Bongbong Marcos. Lahat ng diversion, huwag nating pag-usapan. Huwag niyong suportahan. Yung mga vloggers na dinadivert, mahahalataan ninyo ang vloggers na nagdadivert. Iiwasan yan si Tambi. Iiwasan yan si Bongbong. With evidence. Oo, na iba ang kanilang pinipersecute at ginagamit nila yung weaponized na DOJ na bendalo para ilihis ang usapin. Di ba? May nagdino nga. Ang sabi namin, ang ipakulong si Bongbong. Ba't si Bong ang pinakulong? Oh my Nahati God. yata sa halip na Bongbong, ibong. Oh my God. Although strictly speaking, syempre, hindi naman natin pwedeng pakulong yung presidente. May immunity yon. Pero, okay na sana kung parehas lamang ang laban. Talaga namang pwede mag-imbestiga ang ombudsman, ang DOJ. Pero, alam nyo, etong ginawa kay Senator Bong, this time around, ipagtatanggol natin siya. Bakit? Kasi mali ang ginawa sa kanya. Kita nyo, inobserbahan ko ako naman syempre, abogado tayo. Lagi tayo nag-o-observe ng mga bagay-bagay. Unang-una, noong unang lumabas yung charge na yan, yung malversation sa DOJ, hindi naman kasama si Senator Bong Yeah. Yung unang-unang demanda, hindi siya kasama. Yan yung sinasabi natin. Pabago-bago tong Bernardo na ito. Anong tawag dyan? Hinog sa pilit. Hindi naman kasama si Bong Si Bong Revilla. Tapos, nag-iba ang kwento. Diba? Bendalo na bendalo. Wala siya ron sa pangalan ng mga respondents. Yung tungkol sa flood control. Ang baboy nyo. Ako, asar ako. Ang baboy nitong gobyerno natin. Wala siya dun, Dapat magalit na ang taong bayan dito. Wala siya dun. Bakit nilagay? Ang baboy nitong gobyerno. Bigla na lamang, may nag-file yung complainants ng supplemental complaint. This time, in-include na si dating Senador Bong Revilla. Kung bagulo yun. Kasi dapat yun, complaint, di ba? Opo. Yun lang, kung gusto mong may iba, mag-file ka ng separate case. Yun, yung sinasabi ko, daanin sa tamang proseso. Kung gusto mong iba, di ibang kaso. Parang hindi abogado tong mga ito Itong humabol kay Bong Revilla, parang abogadong bugok. Oo. Anyway, alam nyo naman dyan sa DOJ, lahat na lamang dyan pwede.
O, di ba? Yun ang sakit. O, katulad nung kay Tebes, di ba? Pinapersecute nila. Meron man naman iniimbestigahan pa lang, sinasabi na ng Secretary of Justice, may kasalanan. Pagkatapos, iniimbestigahan pa lang, may nagsasalita na, oy, mga sa Pasko, may makukulong, mga ganon, mga big fish. Hindi naman itong big fish na hinihintay ng taong bayan eh. O, pagkatapos, ang nakakatawa doon sa supplemental complaint, hindi na nga katakataka, hindi lang yung katakataka biglang isinama. Ang basihan ng testimonya ng supplemental complaint na motion to include additional